salitang mula sa Diyos. Kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghagang tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasig sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, ngayong araw ng ating debosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, kasabay ng mainit na panahong ibinigay niya, palakpakan natin at bigyan ng papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Thank you, Lord. Sabihin natin, thank you, Lord. Alam ko ho, mga kapatid, yung thank you, Lord, napakahirap siguro para sa iba nating mga kababayan. Sa mga panahon na ito, kahit napakainit na dito, alam mo natin, meron pa rin mga nakalublob sa baha. Mga kababayan po natin na nawalan ng bahay, mahal sa buhay, kabuhayan. Kaya tayo po ay mag-alay ngayon sa kanila ng isang maikling tahimik na panalangin. Yumuko po tayo ngayon, tahimik, na mag-alay ng panalangin para sa ating mga kababayang sinalanta at hanggang ngayon ay naghihirap pa rin dahil sa bagyong nagdaan. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Oh. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, mag-iingat ka palagi. Wow. Sabi nung katabi mo, buti naman, Father, kasi baka siya na ang future ko. Mag-iingat ka palagi. Alam mo ninyo mga kapatid, kanina may nagtanong sa akin sa isang interview,
Ano po ang isang gusto nyong sabihin, mensahe? Kapag dumarating yung mga ganitong pagkakataon ng pagsubok, kalamidad, ano po siguro yung magandang tandaan natin? Kasama natin ang Diyos sa hirap at ginhawa. Tag-araw, tag-ulan. Maginhawa man tayo o nasa pagsubok, kasama natin ang Diyos. Amen? At yun po yung ating pong araw-araw na wag sanang mawawala sa atin. At kung yun ang nasa puso at isip natin, yung sinabi ninyong mag-ingat ka palagi, alam nyo kahit walang bagyo, kahit walang kalamidad, pero lalo na kapag dumarating ang ganitong pagkakataon, sana wag tayong makalimot, makinig. Alam niyo po kung meron man pong pinakamahalagang dapat gawin ng lahat, kapag merong kalamidad, makinig. Pag sinabing likas, likas na. Pag sinabing may tubig na, may tubig na. Nung Miyerkules alas 4, gising na ako, nakikinig lang ako ng news. Tapos narinig ko doon sa Eskinita, doon sa amin sa parokya, sa may Leberisa, sa Assumption. Nung narinig ko na, sabi ng mga nasa labas, naku, may tubig na sa daan, baka pinasok na yung simbahan. Bigla ko naisip, oo nga ano. So bumaba ako ng hagdan namin. Pagbaba ko, may tubig na nga doon sa aming baba. Kaya ginising ko si Kuya Ronald, yung aking kasamang sakristan mayor. Dalawa lang kami ang nandun. Kaya pagbaba kami ay lumusong na kagad dahil may nagtaas kami ng mga gamit. Kaya yun ang wag nating kaliligtaan, makinig tayo. Walang mawawala sa taong marunong makinig. And I am sure, sigurado ako, araw-araw, meron kang dapat pakinggan. Huwag na sana tayo maghintay ng panibagong pandemya, panibagong kalamidad, para tayo matutong makinig. Araw-araw, maraming nang nagsasabi sa iyo, ayaw mo lang makinig. Or, nakikinig ka man, hindi ka naman naniniwala. Hindi ka naman sumusunod. Alam mo ninyo, ngayong araw na ito, kagaya ng aking nasabi, sa ating unang pagbasa, si Propeta Jeremias, yun ang kanyang pambungad sa mga tao, magbalik loob na kayo. Kayong mga nagtaksil. Sa tingin mo ba para sa iyo yan? Yung salita ni Propeta Jeremias, magbalik loob na kayo. Kayong mga nagtaksil. Baka sabihin mo, hindi Father, faithful akong asawa. Hindi ako nanloloko, hindi ako nagtataksil. Kami pa rin ng girlfriend ko, kami pa rin ng misis ko, kami pa rin ng boyfriend. Hindi lang yon. Kung nakinig tayo sa ating ebanghelyo, baka tayo natulad doon sa mga binagsakan ng butil ng salita ng Diyos, na masyadong naging busy, nagtaksil na, masyadong nang naging makamundo. Masyado na siyang pinatakbo ng mga material na bagay sa mundong ito. Kaya hindi na niya napansin ang salita ng Diyos. Iba na ang pinapakinggan niya. Ang pinapakinggan na niya ay ang layaw ng buhay niya. Ay ang luho ng sarili niya. Ang pinapakinggan na niya ay inggit niya sa mga kasama niya. Ang pinapakinggan na niya ay ang sulsul ng mga kasama niya. Hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos. Makinig ka ngayon. Alam mo yan. Hindi ko na kailangan pang tanungin. Alam mo yan kung ano ang dapat mo nang gawin. Matagal ka nang sinasabihan. Makinig tayo habang kaya pa nating makarinig. Alam niyo po, ngayon ay kapistahan ng lolo at lola ng ating pong Jesus Nazareno. Sino ang lolo at lola niya? Si San Joaquin Santa Ana. Kaya ngayon po ay piyesta ng patron ng mga lolo at lola. Nasaan po ngayon ang mga lolo at lola? Taas ang kamay. Sino ang mga lolo at lolang nandito? Be proud. Taas ang kamay po. Happy Grandparents' Day sa inyo po. Palakpakan natin ang ating mga lolo at lola.
Kapistahan po ninyo. Pero sa linggo, ipagdiriwang ng simbahan ang Grandparents' Day. Pero ngayon, fiesta ninyo. Ang patron ng lolo at lola ay si Santa Ana at San Joaquin. Alam mo ninyo, huwag kayong mahiyang maging lolo at lola. Yung iba nagagalit, ay huwag mo akong tatawagin lola. Huwag mo akong tatawagin lolo. Diyos ko naman, kitang-kita naman ho. Pag tinatanong ko, ilang taong ka na? Secret? Anong secret? Puting-puti na yung buhok mo, wala ka nang buhok, secret pa rin. Makinig ko kayo, lagi ko itong sinasabi, biyaya ang pagtanda. Amen. Biyaya ang pagtanda. Kaya pag may nakakausap ng mga bata-bata, niloloko nila, binibiro nila, yung mga matatanda rin, ako kasi naman, bakit andito pa, ang tanda-tanda na. Oh, ikaw ang gumawa ng ginagawa niya. Dami mong reklamo. Tatamad-tamad ka naman. Alam mo nun yung Miyerkules ng gabi, nag-ikot kami kasama ang fire volunteers ng Liberisa. Namigay ho tayo ng sopas. Marami po sa mga inabutan namin ng mga nasa kalsada, lola. Ito yung hindi ko alam kung malulungkot ako o bibilib ako. Sasabihin ng matanda, pwedeng dalawa. Sabi ko, bakit po? Yung apo ko, mukhang lahat naman yata tayo may mga namimiss na lolo at lola. Mukhang marami sa atin pinalaki ng lolo at lola. Pero sana wag nating kalilimutan, magiging biyaya lang ang pagtanda kung meron tayong natandaan sa mga aral ng buhay. Kaya sana mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, tayo yung ituring ni Kristong matabang lupa na binagsakan ng salita ng Diyos. Magiging matabang lupa tayo kung ang salita ng Diyos ay hindi naiiwan lang sa tenga. Kung ang salita ng Diyos ay hindi lang natin kinakabisado. Pero kung ang salita ng Diyos ay nakikita sa iyong pagkilos. Lagi nating tatandaan, araw-araw, nagsasalita ang Diyos. Makinig ka. Dahil ang taong marunong makinig ay ang taong marunong umibig. Makinig ka. Amen.